Labing-tatlong taon nang nakalilipas, mahigit 100 katao pala ang nakatago sa paanan ng bulkang Pinatubo. Basta't binanggit ng Capiz, aswang agad ang naiisip. Pero alam nyo ba na bukod sa mayaman sila sa mga kwentong katatakutan, mayaman din sa lamang dagat ang Capiz. Noong panahon ni Lolo't Lola, Bodabel at Sarsuela ang naging libangan. Pero maugusaling naging bahagi na kanilang kasaysayan, napabayaan na raw ng anay. Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Bawat detalye kinumpleto. Ang lahat ng yan nakatala sa Reporters Reporters Doco. Mga aswang, nagtipon-tipon sa harap ng publiko sa Capiz. Ang mga tagong yaman ng Capiz sa pagpapatuloy ng Reporters Notebook. Sobrang liblib na lugar na ito. Kanina pa kami gumagala. Siguro naman, kung meron kami dapat makitang aswang o kung ano man, dapat yan pa namin nakita. Mga ulat na maaasahan makatotohanan, nakakaalala itong lugar niya. Libangan, may mapupulong, may matututunan, oras di masasayang. Tara na, sumama ka, Jessica. Kasama ka, kapuso ka. Jessica. Mayaman sa kwento ng aswang ang probinsya ng Capiz. Kung kaya ang ibang kagandahan at katangian nito ay tila natatabunan ng katatakutan. Malampasan pa kaya nila ang imaheng ito. Basta nababanggit ang probinsya ng Capiz, iisa ang naiisip na marami. Mula nung bata pa ako, parang familiar dyan sinasabi yung mga aswang-aswang. Mga lugar ng aswang. Mga tao daw doon tungkol sa mga aswang. Lugar na maraming aswang. Kaya para alamin kung paano nagsimula ang ganitong imahe ng naturang probinsya, nagpasya kaming pumunta sa Capiz. Bata pa ako, bumibisita na kami rito sa Rojas City sa Capiz. Ito kasi ang probinsya ng aking ama. Ang biro pa nga niya sa akin noon, huwag daw akong matakot sa aswang dahil may lahi rin daw kami nito. Napadpad kami sa bayan ng Panitan. Dito namin nakilala si Pancho Dolor. Halos 4 na taon na raw ang nakalilipas mula nang maging biktima siya ng aswang. Gabi raw noon at nasa labas siya ng bahay nang bigla siyang sunggaban nito. Lagba, balibo, bla. Mahaba ang balahibo, malalaki ang bibig at mahaba ang nguso, parang aso. Nawalan daw siya ng malay at nang magising, nasa ospital na siya. Ang patunay niya sa pag-atake sa kanya ng aswang, ang mga peklat at kalmot na ito. Pero ang paniwala ni Pancho, pinabulaanan ng pulisya. Ayun, may pakita niya, may kalmot siya. Pero nang amin siya dalhin kay doktora Advincula, ang amon municipal physician, ay nakuha doon sa katawan niya yung tinik ng buli. Hindi naman pangil ng aswang. Kung dati tahimik ang mga taga-Capiz basta napag-usapan ng aswang, ngayon, sa pangunguna ng Dugo Cabiznon, isang non-government organization, tila ipinagsisigawan na nila ito. Noong Biyernes, isang pista ang kanilang ipinagdiwang, ang Aswang Festival. Layo nitong hamunin ng mga taong maghanap ng aswang para habang naghahanap, makita nila ang tunay na kagandahan ng Capiz. We want to change the negative image of Capiz. By showcasing this festival, papakita namin na there's no truth to the rumor na it's aswang. Aswang is only a myth. Tinugunan namin ang hamon. Sinubukan nga namin maghanap ng aswang.
Dahil sobrang liwanag ng buwan ngayong gabi, paglakad tayo dito sa medyo malayo-layong munisipalidad. Eksakto alas 12 na, nasa liblib tayo na lugar. Kinikilabutan ako. Bakit? Parang may gumagalaw na kanina. Sobrang liblib na lugar na ito. Kanina pa kami gumagala. Siguro naman, kung mayroon kami dapat makitang aswang o kung ano man, dapat kanina pa namin nakita. Wala. Ang isang teorya kung bakit pinaniniwala ang may aswang sa Capiz, nag-uugat pa noong panahon ng mga Kastila. Binansagan daw ng isang praile ang dalawang katutubong babaylan sa probinsya na aswang dahil sa pagiging pagano nila o walang paniniwala sa Diyos. Ang itsura umano ng mga aswang sa Capiz ay nag-aanyong paniki, manananggal, nagiging aso, at tik-tik. Para hindi dayuhin yung Capiz, para hindi masyadong maraming taga-ibang isla na pumunta sa Capiz, parang pinalago nila yung mito tungkol sa aswang. Hanggang ngayon, tila anino na ng Capiz ang imahe ng aswang. Pero lingid sa kaalaman ng marami, ang probinsyang ito ay itinuturing na seafood capital ng Pilipinas. Ang malaking bahagi kasi ng bansa ay dito kumukuha ng mga isda, alimango, at pusit. Sikat din sa ibang bansa ang Capiz dahil sa Capiz Shell. Panahon pa raw ng mga Amerikano na magsimula ang industriyang ito. Sa mga abroad, hindi naman issue yun eh. Dito lang naman yun sa Philippines. Na pag sinabi mong Capiz, ay, maraming aswang doon. Pero pagka yung mga customers namin sa abroad, wala. Hindi lang dyan mayaman ang probinsya. Nariyan din ang Baybay Beach. At ang ipinagmamalaki nilang Panay Bell. Isa sa ipinagmamalaki ng mga taga-Capiz ay ang pinakamalaking kampana na matatagpuan sa tuktok ng Panay Church. Para kay Ed Butler, isang Amerikanong misyonaryo na halos 17 years nang nakitira rito. Ang Capiz ay isang paraiso. In fact, this is one of the nicest provinces in the country. In fact, we've always enjoyed our time here. Why? The people are great, just great people. Just a nice, fresh air, just a beautiful place. Sa kabila ng magagandang tanawin, ni isa ay wala kaming nakitang turista. Nakalulungkot lang na dahil sa nakakatakot na imahe ay nababaliwala ang magagandang katangian ng Capiz. Sa pinakahuling survey ng National Statistical and Coordination Board noong 2000, ang Capiz ang ika-11 probinsyang pinakamahirap sa bansa. Pero pinasinungalingan ito ng kanilang vice-gobernador. 20 poorest provinces, nandun kami, we were there. But we have graduated from that already. We do not belong to the 20 already, to the group of 20. Sa Barangay Lawaan sa bayan ng Dumarao, nakilala namin ang magsasakang si Patricio Mercado. 67 years old na siya at ni minsan daw ay wala pa siyang nakitang aswang. Pero pati serbisyo daw ng gobyerno, halos hindi rin niya makita. Dorong kulang di sa amon. Maraming kulang dito. Mga kalsada namin dito sira, mga tulay namin di pa gawa. O sa mga karsada. Mga kalsada at iba pa namin hinihingi tulad ng abono kasi kulang dito sa amin. Mahal pa. Hindi kami makabili. Kulang pa sa pang-araw-araw naming buhay. Likas na yata sa ating mga Pilipino ang pagiging masayahin at mapagbiro pagdating sa pagharap ng mga problema o issue. Oo, ako! Pero gusto kong malaman nila na walang aswang sa Capiz! Ang mga kabiznon, sa halip na magalit sa pagbansag sa kanilang bayan bilang lugar ng mga aswang, ay ginamit pa itong pang-akit ng mga turista. Sana, ang mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin at pag-usapan ay ang mga isyong makatutulong sa pag-unlad ng isang bayan. At hindi ang mga kwento o haka-hakang lalong pipigil sa pagsulong ng bawat mamamayan.
Ako si Paolo Bediones at itong nakatala sa aking reporter's notebook. Mga katutubong namatay sa kuweba ng sumabog ang pinatubo. Tutuntunin sa reporter's notebook. Mga ulat na maaasahan, papanoon, makatotohanan, nakakaaliw, nalibangan, may mapupulot, may matututunan, oras di masasayang, tara na, sumama kami, susuka, tara na, may kasama kami, kapuso ka, Jessica. Nang sumabog ang Mount Pinatubo noong 1991, may 100 katutubong Aita raw ang nagtago sa 5 kuweba sa kabundukan ng Zambales. Ang kanilang sinilungan, siya na rin nilang naging libingan. At ngayon, sa kahuli-huliang pagkakataon, bibisitahin at mamamaalam na ang kanilang mga naulila. June 1991, matapos ang 600 taong pananahimik, sumabog ang Mount Pinatubo. Mahigit 500 katao ang namatay, 100,000 naman ang nawala ng tirahan. Pinakamatinding naapektuhan ng pagsabog ay mga katutubong Aita. Nakatira sila sa mismong paanan ng bulkan na itinuturing nilang isang sagradong lugar. Pero lingid sa kaalaman ng marami, may mas malaking trahedya pang naganap dito. Nagtago raw mahigit 100 Aita sa 5 kuweba noong pumutok ang bulkan. Nakaligtas man sila sa umaapoy na lava at bumubulusok na lahar, ang nakamamatay na gas mula sa bulkan ay hindi na nila natakasan. At matapos ang 13 taon, ngayon palang maililibing ng maayos ang mga namatay. Kaya tumulak kami patungong San Marcelino, Zambales noong nakaraang Miyerkules. Kung pagbabalik tanaw ito para sa mga Aita, ganito rin ang aking pakiramdam. Namulat kasi ako sa buhay katutubo dahil sa aking ama na isang anthropologist. Maya-maya lang madadaanan natin yung baryo namin dati, yung Kakilingan. Yun, doon ako lumaki. Doon ako nagkaisip. Doon ako nangarap maging reporter nun. Berde at napakagandang lugar na ito noon. Ngayon, namumuti na ito sa lahar. Matapos matabunan ng lahar ang mga kabahayan sa mga resettlement area gaya ng isang ito sa Kanaynayan na malagi ang mga Aita. Nabuo ito sa sariling sikap ng mga Aita kasama ang isang NGO, ang Aita Development Association. Wala umanong naitulong ang gobyerno sa pagpapatuyo nito. The government sort of developed a hands-off policy with respect to the resettlement. Wala silang tulong. We were the ones to put up the houses, the school, the water system, everything. Mahalaga raw sa mga Aita ang magtanim para mabuhay. Yung Aitas, they say, what do we need basketball court for? Or a nice cemented road? All they want is good land for them to cultivate. Mas lang mabuti lang dito dahil maandami yung ang dami yung tanim namin, pero ayun lang, ito lang daan namin, ang kahirap-hirap din po yung daan. All we asked the government was to improve the road, but hanggang ngayon, wala pa. Matapos ang mahigit 1 oras, narating namin ang paanan ng bundok. Sinalubong kami ng ilang kamag-anak ng mga namatay sa kuweba. 3 oras pa raw kaming aakyat bago marating ito. Sisigawan kanina yung mga Aitas na kasama natin dahil ang init-init kanina ngayon, umuulan na. Umiiyak na raw yung mga natabunan ng pyroclastic flow. Pero sabi nila, pag iyak yun ng kasiyahan kasi bukas ay matatahimik na yung kanilang kaluluwa. Matagal na nang huli kong makasama ang mga Aita sa bundok. Dahil sa kanila, nainganyo akong maging isang mountaineer noong nasa kolehiyo ako. Bibilib ka kasi sa kanilang abilidad na mamuhay sa kabundukan gamit lang ang pana at itak.
Sa dating ang Subic Naval Base, mga Aita ang nagtuturo noon sa mga Amerikanong sundalo kung paano mamuhay sa gubat. Pagkiskis, kailangan madiin. Dahil sa paghanga ng mga Amerikano sa husay ng mga Aita, itinatag nila ang Jungle Environmental Survival Training o JEST Camp noong 1965. Naging hanap buhay ito ng maraming Aita. Talagang nangailangan nung time ng Vietnam War. So nakita ng mga piloto na talagang kailangan nila. So ang tumulong Navy. Nang umalis sa mga Amerikano sa Subic, ang lokal na pamahalaan na ang namahala. Yung iba kasi hindi nasanay sa sibilisasyon. So karamihan hindi nakatapos. Pero may assist ang gobyerno po. Habang binabagtas ang masukal na kagubatan, sumagi sa isip ko, bakit hindi nalang bumalik dito ang mga Aita? Ayon kay Sebio Pukawan, isa sa tatatlong nakaligtas sa kuweba, masakit pa raw balikan ang mga pangyayari. Hindi talagang pagsabog na yung kwan, talagang kwan na. Ay, sabi yung matanda, mamatay na tayo, mainit na eh. Nararamdaman nila? Oo, mararamdaman parang kwan na. Mamatay na tayo, mamatay. Sisigawan na kayo? Oo, nagsisigawan pag isang oras na lang siguro. Wala na, huminto na yung sigaw. Ang mga ganitong alaala ang dahilan kung bakit mahirap sa kanilang manahan muli rito. Parang wala ako ng pag-asa dito sa lugar na ito. Ayaw mo nang bumalik dito at manirahan na dito? Ayaw. Bakit? Nasisira ang aking kalooban eh. Ito ang Sitio Maaga-Aga, isa itong malaking komunidad ng mga Aitas bago pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991. Karamihan sa mga residenteng namatay sa pagsabog na yun ay galing sa lugar na ito, kung kaya't dito nila piniling ilibing yung labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang pinakamalapit na kuweba kung saan nagtakbuhan ang mga residente rito noon ay ang kuwebang makikita, malapit sa mga batuhang yon. Inakyat namin ang isa sa mga kuweba. Ayon kay Buranza, dito namatay ang kanyang mga magulang at iba pang kamag-anak. Ang mga buong ito na lang ang natira sa kanila. Nagkulang kami sa paghikayat pero nasa kanila din nagpasya ng hindi na kami ayaw na namin mahirap yung mamatay sa hindi sariling lugar. Hindi bali daw mamatay basta dito. Gabi na nang bumaba kami mula sa kuweba para magpahinga. Di gaya ng iba nila mga pagtitipon, walang kantahang naganap noong gabing yon. Nagluluksa kasi ang mga Aita habang hinihintay ang libing na gagawin kinaumagahan. Dito na kami nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, isang baboy ang kinatay. Ito ay para ialay sa kaluluwa ng mga namatay nilang kaanak. Ilang oras lang dumating ang grupong ipinadala ng National Geographic para kunan ng libing. Kung hindi dahil sa kanila, hindi mapopondohan ang pagpapalibing sa labi ng mga namatay na Aita. Dinasalan muna ang mga labi bago dahan-dahang ibinaba. At saka sinimulan ang ritual. Nagbaba! Numilag na balaghan nagbaba! Mapuding kaganawan ta at yan ay pamangan! Ay magpaubatan na pa makumangan ta. Amamani, ba't kami pinagkabalyan yung kay anak ko? Tigyabang nang nakaw na ko na Bingat, pinarja. Oh, bibiklat. Bahay mga gitrin na buto ito. Sa mga Aita, makasaysayan ang araw na ito. Sinali ko ka, ngunit yamak ko kay mga ba't kami makalo. Noon pa sana maililibing ng maayos sa mga biktima ng trahedya, pero kulang daw sa suporta ang gobyerno. Ni wala ngang kinatawan ng pamahalaan sa seremonya. I made a personal invitation. I went to the office of yung National Commission on Indigenous People. I extended the personal invitation.
I met with the mayor of San Marcelino and invited, well, she appointed someone, yung kapitan, but when we dropped by to pick him up, he has other business. I met too with the mayor of Castillejos, but walang available na representative. Sa ngayon, wala pang ibinibigay na report itong, may field office kami dyan sa San Marcelino, dapat siya yung nakakasubaybay doon. Hanggang kapon, wala pa naman report. Sana maipaabot. Kulang daw sa pondo ang National Commission on Indigenous People na siyang dapat mangalaga sa mga katutubo. Ang priority pinapatupad ng NCIP ngayon, itong ancestral domain delineation. Tangan nga lang, hindi masyadong napapabilis ang trabaho dahil sa kakapusan ng pondo. Nagbabala si Dr. Tima na maaaring dumating ang araw na mawawala na ang mga Aita. An American anthropologist studying an indigenous group in the Philippines said that they are on the road to extinction. So survival, cultural survival, is, I think, the central issue when we talk about Aitas and indigenous people. Sa ngayon nga, may ilan sa kanilang namamalimos na lang sa mga lansangan. Gaya ni Nanay Maria, sa edad na 98, ito lang ang ikinabubuhay. Taliwas ito sa independyenteng kultura ng mga Aita bago pumutok ang pinatubo. Noon, anak ko, mayayaman kami, puro mababango ang kinakain namin para sa gasak. Hiling niya sa gobyerno, magkaroon muli ng sariling lupa at kabuhayan. Tulong sana, anak ko. Tulong, anak ko. Para hindi maggala ang tao. Ang mga Aita ang unang tao sa Pilipinas. Kung di pahahalagaan ang kanilang lugar sa kasaysayan, sa mga libro na lang kaya natin sila masisilayan? Ako si Rafi Tima at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Ang mga gimmick plays nila lolo at lola, inaanay at inabandona na. Ang kwento niyan sa pagbabalik ng Reporter's Notebook. Mga ulat na maaasahan, papanoon, makatotohanan, nakakaaliw, nalibangan, may mapupulong, may matututunan, oras di masasayang, tara na, sumama kami, susuka, Jessica, tara kami, kasama kami, kapuso ka, Jessica. Tibag dito, tibag doon. Yan ang mga ginagawa natin sa ating mga makasaysayan na gusali. Kasama na riyan ang mga pinagtanghalan ng mga sarsuela at bodabil. Sa sining daw makikita ang kultura at katauhan ng isang bansa. Isa raw ito sa mga palatandaan na sibilisado ang isang lahi. Sa sining, nagkakaroon ng pagkakataong magtipon-tipon ang mga tao. At saan pa nga ba nila sama-samang mapapanood ang kinagigiliwan nilang mga palabas, kundi sa teatro? Ngunit tulad ng kanilang mga ipinalalabas, makulay, masalimuot at malungkot din ang kwento ng mga teatro sa Pilipinas. Dati ay sila ang pangunahing lugar ng aliw. Ngayon, tila nabaon na ang mga ito sa limot. Malayo na sa dating itsura nito ang Manila Grand Opera House. Ngayon, moderno, maingay at wala na itong bakas ng nakaraan. Noong panahon ng mga Amerikano, isa itong prestihiyosong lugar. It's known as the theater with a history. Ayun yung sinasabi kong perform namin sa club. Tandang-tanda pa raw ni Ginoong Leo La Fortesa kung gaano kakisig ang opera house noong araw. Dati siyang tanyag na dancer sa entablado. Kapag nakapagtatanghal ka raw sa Manila Grand Opera House, sikat ka. Myself and my sister, Lily Enlio ang aming pangalan ng team namin. Lily Enlio La Fortesa, no? Sensational dance team. Nag-develop kami pareho ng different feeling from the other theater, Clover Theater. Kasi nga higher class ito kung talagang tutugunin nyo. Oy, narito na tayo sa opera house. Parang ganun ba ang feeling mo?
Malaki ang kanyang paghihinayang na hindi na panatili ang makasaysayang lugar na ito. Ang dating tanghalan kasi, ngayoy bar na. Nawala ngayon Manila Grand Opera House pero nakaka-entertain kami ng tao. Si Herman Moreno o Kuya Germs ay isa sa mga nakilala dahil sa teatro. Nagsimula siya bilang janitor sa Clover Theater. I was a janitor, then nag-aser ako, nagportero ako, nagtakilyero ako. Nanghihinayang siya na hindi naalagaan ang Clover Theater. Manila College na ito ngayon. Malaki raw ang naiambag sa sining at kasaysayan ng Clover Theater. Sa pintuan pa lang noon ng naturang teatro, mamamangha ka na. Napakalayo na. Dahil hindi mo na makita yung talagang face ng theater. No? Although, this is the corner. Itong corner, papabilog itong ganyan, ano? Parang hapon, ano? And then this is the lobby of the theater. Pero wala na ang pintuang nagbubukas para sa mga manonood. Wala nang bahid ng istruktura ng Clover Theater na makikita sa kolehiyo ngayon. Si Lola Alice, tindera ng sigarilyo. Siya na lamang ang tanging alaala ng Clover na natitira sa lugar na yon. Si Kuya Germs, naalala niyo pa si Kuya Germs? Germs, sorry, malabo na mata ko ha. Naalala pa kita nung sinabi niyo sa akin, hindi, baba mo ang paa mo, magwawalis ako. Diba? Tapos, Parang isang malit na reunion ng mga tunay na nakakikilala sa Clover ang kanilang pagtatagpo. Wala nang pelikula po. Salamat po sa inyo. So, itong pinakamahabang talye, yan ang Rizal Avenue or Avenida Rizal. So, in this side, nandiyan dyan ang Ideal Theater. Ayon kay Kuya Germs, napakaraming teatro noon sa kalye ng Rizal Avenue. Hile-hilera raw ang mga lugar na may palabas sa entablado. Wala pa ito Wala pa itong LRT. Wala pa yan. Kaya maliwanag, And then, pag nakita mo yung mga theaters nga, you see the dancing lights ng pangalan. Well, Mayor Atienza. Sarado na ang kalye at ginawang park ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Ginawa na lang itong pasyalan. Like itong Avenida, hindi namin dito kinlose namin to sa pedestrian para makita uli nila yung dating ganda. Gawa ng modernisasyon sa pagsulputan ng mga panibagong pasyalan, sinehan, pati na rin ang telebisyon. Tila nakaligtaan na rin ng tao na gawing libangan ang teatro. Ipinaglalaban ng Heritage Conservation Society ang pangangalaga sa mga lumang istruktura ng ating bansa. Napakahalaga raw kasi ng ating nakaraan. Sana'y maayos natin yan at mapangalagaan natin yan para bang inaayos rin natin o binibigyan natin ng kahalagahan ang isang aspeto ng ating kasaysayan. Ayon sa kanila, tuwing ginigiba natin ang mga makasaysayang gusali, para rin natin binubura ang makulay na bahagi ng kwento ng ating bansa. They don't really know about the importance of these things, so they don't restore them. And instead of restoring them, they demolish them, thinking that they are doing something modern and progressive. Hindi raw gusto ng gobyerno na gibain ang mga matatandang gusali, pero kulang daw sila sa pondo para pangalagaan ang mga ito. Ang kalye ng Eskolta, dati rin sentro ng sining at kultura. 3 sa pinakamalaking teatro sa buong Maynila ang dating nakatirik dito. Ang Capitol Theater, ang Lyric Theater, at ang Salon de Pretiera na pininiwala ang kauna-unahang teatro sa Maynila. Pero noon yun, wala na raw kasi sa moda ang mga entablado. Pictures I would given already to the Ang ama ni Francisco Nakpil na si Juan, ang arkitekto ng Capitol Theater. Para raw binura ang isa sa mga obra ng kanyang ama nang buwagin ang teatro. Because of the destruction that was done by the continuous bombardment by both Japanese and American forces. Well, of course. So that the other buildings that were designed, that he designed, were all destroyed. Not only Capitol. Ang Lyric Theater naman, di rin nakaligtas sa takbo ng pagbabago. Isa na itong department store. At tila naglahong walang bakas ang Salon de Pretiera. Ni walang makapagsabi kung saan ito nakatirik noon. Nakilala ang Metropolitan Theater sa kanyang katanyagan. Taglay ang magarbong looban nito.
Bagay para ideklara ito bilang national landmark. Pero sa paglipas ng panahon, tila naglaho na rin ang dating kagandahan nito. Kamakailan lang ay kinundunan na ito ng Manila government. Sira-sira na ang ilang pader. Tila isang kalawang na lang raw ang di pumipirma, kaya hindi pa ito tuluyang gumuguho. Sunog siya, oh. It will take 200 million pesos para i-restore yung Metropolitan Theater. Ang GSIS ang nag-aalaga nito nung panahon ni dating unang ginang Imelda Marcos. Nagtataka nga ako bakit nga yung ating mga local government officials, sila pa nga ang, para pang hindi nila nalalaman na importante pala ito. Ang Cultural Center of the Philippines, bagamat napakikinabangan pa, may problema na rin. Truth is, 35-year-old na yung building, ang dami ng sira. Pipelines, etc. In fact, yung facade namin, hindi ko alam kung nakita nyo, na meron ng nalalaglag na marble slabs dun sa harapan. And repairing that would, I think, entail about 4 million, yung pagpalit lang ng slabs na yon. Hindi pa namin magawa dahil kulang na nga ng pera. Wala namang masama kung makipagsabayan ang Pilipinas sa agos ng pagbabago. Sino nga naman ang gusto magpahuli sa mundo? Pero dapat bang maging kapalit nito ang kasaysayan ng ating lahi at ugat ng ating tunay na pagkatao? Ako si Hana Alcoseba at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Mga ulat na maaasahan, papanahon, makatotohanan, nakakaaliw, nadibangan, may mapupulot, may matututunan, oras di masasayang. Tara na, sumama kami, kapuso ka. Tara namin, kasama kami, kapuso ka. Kung may nais kayong ipasiyasat na issue o balita, maaari kayong tumawag sa aming numero 928-4239. Maaari rin kayo mag-email sa reportersnotebook@gmailnetwork.com. Para sa mas malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Hana Alcoseba. Ako si Rafi Tima. Ako si Paolo Bediones at ito ang Reporters Notebook.